Eto, ang General Yamashita Memorial Monument na matatagpuan dito sa bayan ng Los Baños sa province ng Laguna, kung saan dito binitay si General Yamashita. Sino nga ba si General Yamashita? Si Tomoyuki Yamashita ay isang general ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig na pinakakilala bilang Tigre ng Malaya para sa kanyang matagumpay na pananakop sa Malaya at Singapore. Pagkatapos ng digmaan, siya ay nilitis at pinatay para sa mga krimen sa digmaan na ginawa ng kanyang mga tropa sa Pilipinas. Isang controversial na kaso ang nagtatag ng legal na prinsipyo ng command responsibility, maagang buhay at karera. Si Yamashita ay ipinanganak noong November 8, 1885 sa isang rural village sa Kochi Prefecture sa Japan. Ang kanyang ama ay isang lokal na manggagamot. Sinundan niya ang landas ng karera sa militar mula sa murang edad. Nag-aaral sa mga paaralang paghahanda sa militar. Nagtapos siya sa Imperial Japanese Army Academy noong 1905 at Army War College noong 1916. Sa pagitan ng World War I at World War II, si Yamashita ay isang military attaché sa Europe na naglilingkod sa Switzerland at Austria. Nakilala siya bilang isang innovator ng militar na nagtataguyod para sa mekanisasyon ng hukbo at pagtatag ng isang paratroop corps. Ang kanyang mga progresibong ideya at pagkakaugnay sa paksyon ng Imperial Way ay nagdulot sa kanya ng puot ng karibal niya sa politika na si Hideko Tojo. Ang alita na ito ay humantong sa pagkakatalaga kay Yamashita sa hindi gaanong kilalang mga post, kabilang ang isang command sa Manchuria. Noong Disyembre 1941, pinamunuan ni Yamashita ang 25th Army sa pagsalakay sa Malaya. Sa kabila ng pagiging outnumber, mabilis na sumulong ang kanyang mga tropa. Sa peninsula, nakuha ng kanyang puwersa ang estratehikong lungsod ng Singapore noong February 15, 1942 na siniguro ang pinakamalaking pagsuko ng mga tauhan na pinamumunuan ng mga Britanya sa kasaysayan ng pampulitika. Kasunod ng kanyang tagumpay sa Malaya, ang kanyang karibal na si Tojo ay pinareassign si Yamashita sa isang command sa Manchuria na epektibong ipinatapon siya mula sa mga pangunahing sinihan ng digmaan. Hindi siya naaala-ala sa isang mas makabuluhang utos hanggang matapos ang pagbiting ni Tojo bilang punong ministro noong 1944. Noong huling bahagi ng 1944 sa pagsulong ng mga pwersang alay, si Yamashita ay inilagay sa pamunuan ng mga pwersang Hapones sa Pilipinas, nahaharap sa napakalaking lakas ng Amerikano at naputol sa mga supply. Pinamunuan niya ang isang nakaantala na aksyon na inuurong ang kanyang mga tropa sa mga bundok sa Hilagang Luzon. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban hanggang sa formal na pagsuko ng Japan noong Agosto 1945. Formal na isinuko ni Yamashita ang kanyang natitirang mga tropa noong Setyembre 3, 1945 sa Camp Janhi sa Baguio City. Kasunod ng kanyang pagsuko, si Yamashita ay kinasuhan ng isang komisyon militar ng US para sa mga krimen sa digmaan na may kaugnayan sa mga kalupitan na ginawa ng kanyang mga tropa sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Pilipinas. Kasama na ang mga kalupitan na ito ang panggagahasa sa Maynila at iba pang patayan. Sa controversial na paglilitis, ang depensa ni Yamashita ay nagtalo na hindi niya alam o pinag-utos ang mga kalupitan at ang mahinang komunikasyon ay humahadlan sa kanya na kontrol ang lahat ng ang kanyang mga nasasakupan. Siya ay napatunayan na nagkasala at nahatulan ng kamatayan batay sa prinsipyo ng command responsibility na humahawak ng isang commander na mananagot para sa mga krimen sa digmaan ng kanilang mga tropa kung hindi nila mapigilan ang mga ito. Sa kabila ng mga apela na umabot sa Korte Suprema ng US, pinagtibay ang hatol ni Yamashita. Siya ay binitay sa pamamagitan ng pagpitay noong February 23, 1946 sa Los Baños Prison Camp sa Laguna. Okay mga motivation, since na pauwi na ako ng Laguna, sa nakaraang video nga na ibahagi ko sa inyo yung release dito sa may Calauan, Laguna, yung Palikpik Ayungin Bridge. So ngayong araw, dahil pauwi na rin naman ako ng Laguna, sa San Pedro, Laguna, nandito na tayo sa may malapit na sa Los Baños.
So meron ako nakita sa mapa na dinadayo din to na, at nakita ko na rin to sa social media dati na nakapost, yung Yamashita Memorial ata yun. So malalaman natin yan mamaya doon kung saan binitay si Yamashita. Pupuntahan natin yung lugar na yon para malaman natin yung kwento na yon, kasi alam ko sa base sa nabasa ko or na-research ko na yung shrine na yon or memorial at ang tawag doon, doon daw binitay at nilibing si Yamashita. Dito yan sa may bayan ng Los Baños. Malapit na rin, 18 minutes na lang at 9 kilometers na lang. Para sulit ang biyahe, di ba? Nung nakaraan, kung napanood nyo naman yung pinuntahan ko yung Riles, yung Palikpik Ayungin Bridge, di ba? Napakaganda, napakataas, tapos medyo mahirap yung daan, pero sulit naman kasi mababait yung lokal na kapagtanungan natin. Tapos sakto binigyan pa tayo ng prutas na lansones, tapos nakainom pa tayo ng sabaw ng buko, di ba? Kaya nakakatuwa lang na experience. So 17 minutes na lang daw sabi sa Google Maps. Check natin para sulit ang biyahe, para maipakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura ng Yamashita Shrine na yon or memorial na spot na yon dito sa may Los Baños, para maraman natin ang kwento. Okay mga motivation, bali malapit na tayo, 3 minutes na lang. Ito na pala yung magiging daan ko na rin pabalik, malapit lang pala. So di ba nakaraan nga galing ako sa Calauan, Laguna. Nasa 1.4 kilometers na lang, mararating na natin yung ano siya, Yamashita Memorial Monument pala. Bali ang pinakapangalan talaga ng pupuntahan natin mga motivation, na search ko na kanina sa Google Maps, General Yamashita Memorial Monument yung pupuntahan natin. Dito lang pala yun. Ito rin kasi yung nagiging daan ko papulik ng Laguna eh. At least di na tayo mapapalayo pa uwi. Yan, kakaliwa tayo dito sa may kanto na to. Nadadaan-daan ako lang lagi ito pagka galing ako sa ano, Quezon Province, kasi madalas backdoor kasi yung daan ko eh. Dito ako lagi nadaan. Yan, kakaliwa tayo dito. Yan, ito na yung papasok. Yan. Okay, baba ka ng camera ko ah. Dito lang pala sa looban. Yung lugar na kasi yun ay pinaniniwalaan or base nga sa history, doon daw binitay at doon linibing si General Yamashita. Kaya mas maganda mapuntahan natin actual, makita natin at malaman din natin ang kwento. Yeah. Alam naman natin pag sinabing Yamashita, di ba? Ang tumatak sa Pilipino, ginto. Maraming ginto. Kasi di ba nung panahong giyera, si General Yamashita ang alam kong pinakamataas na pinuno ng grupo nila. So malaman natin ang history niyan mamaya. Lagpas tayo, lagpas mga motivation. Papasok pala dito. Dito pero papasok dito eh. Ayun oh. Yan, paunahin muna natin to. Wala kasi siyang nakalagay na signboard oh, pero nakapin naman siya sa mapa. Ayan, dito na natin sa dito pala sa looban. Yan, dito pala yon. Tapos kakaliwa tayo dito. Doon pala yung sa dulo.
May mga tao ha. Puntahan natin dito sa dulo. Eto na. Ayan o. Ito mga motivation, nakita ko na. Wala akong makakadiretso tayo. Wala atang bantay Ay, nakapadlock yan mga motivation. Ito pala yung loob Yan, dito na. May contact number dun Try natin, kontakin natin ang number. May nakapaskil sa gate na contact number. Ito mga motivation maliit lang siya. Ayan ito yung gate. Tapos ito ngayon yung kubo-kubo na yan yan na yung pinaka-memorial monument ni Yamashita. Hanapin natin ng caretaker. May caretaker dito Saka may number pati doon, tawagan natin. Okay mga motivation, bali nandito na tayo sa shrine or memorial monument ni Yamashita, ni General Yamashita. Ito, bali nakausap ko na yung may-ari, ay ang caretaker dito. Tinawagan ko lang siya kasi namamasada pa siya ng tricycle. Ito, pag pumunta kayo dito, yan ang contact number ni kuya Pag wala siyang tao dito, yan nakapadla kasi, pwede kayong tumawag sa number na yan, nasagot naman siya. Tapos sabihin mo lang na gusto mong masilip yung memorial monument, pupunta na siya dito kasi nga namamasada siya ng tricycle. Antay lang natin dito si kuya para masamahan tayo sa loob at makapasok na tayo sa loob. Yan, para makita natin yung monument ni General Yamashita. Ayan sa taas, kitang-kita dito sa may gilid lang. Saka yan, bagong linis ata, mukhang malinis yung area. Ayan, tapos may mga rambutan din sa taas. Okay, wait lang natin si kuya, yung caretaker dito. Okay mga motivation, nandito na si Kuya Efren pala. Si Kuya Efren pala yung pangalan niya. Dumating na siya. Ayan, sasamahan tayo dito sa loob. Ito na, yung loob. Pagpasok natin dito, ayan na makikita natin. May nakalagay dito. Ayan, sa taas mga motivation General Yamashita Memorial Monument. Okay, ito si tatay, si Kuya Efren. Hello po, Kuya Efren. Salamat po sa pagpapasok dito. Ito po pala yung ito yung pinaka ni Yamashita Memorial. So, bali yan ay 2 stone lang yan dati. 2 stone, paano po ibig sabihin? Bali, ito lang yan magkapatong. Opo. Nung 82, 84 mga ganon. So, nakagisnan ko na yan. Bata pa ako noon. So, pag may nadating na bisita, ay talagang maraming Hapon noon na napunta. So, andaan yan dati dito sa taas. Oo. Bali, ano pong pinaka-exact lugar nito? Ang address po nito na... Barangay Timugan, Purok 7. Yamashita Street. Yamashita Street. Dito na po yan. Dead end na po yan kalsada dyan? Dead end. May idea po kayo kung ano nakapangalan po nito? Ang sabi, nung sinerch yan lang pangalan niya. So, ito mismo ang pinakapangalan ni General. Yun ang sabi. Bago yun nandun sa side, yan yung mga katangian or mga nagawa niya nung kapanahunan. Ito naman po nakasulat sa kabila. Meron pa rin yan sa likod. Ang dami pala, Yan. Hindi lang natin matranslate ko. So, ito na-translate nila, Japanese to English. Ano po, may idea po kayo? Yun nga, iniaano nila, yung Japanese, so, iniaano nila sa English, so, doon nila nalalaman kung ano. Yan, pwede i-translate po yan, So, meron naman tayo sa YouTube nun. Meron naman po. Bali, ano po ito? Base kasi sa research dito, ito po ay dito binitay or dito linibing? Si Yamashita? Yun ang sabi-sabi, dahil yun ang mga naunang caretaker, yun ang mga naririnig namin nung kapanahunan. Na kapag yun ang sinasabi lagi nila. Kasi dati ito, yung original na caretaker nito, yun yung may-ari talaga mismo ng lupa. So, anong nangyari, na ibenta niya to. So, yung nakabili, ang balita ko naman, doon sa nakabili, ito ay i-donate tong kaprasong ito sa Japanese Embassy. And then, pinagawa naman ng Japanese Embassy to. 2003 hanggang 5 yata bago natapos. Ito po, nilagyan na ito ng pinakabubong niya. Oo. So, sabi niyo po kanina, dalawa lang yan ang bato. Bago yung kalsadang yan, ay kasama yan sa pagpapagawa noon ng Hapon. Kaya yan, parang ang alam ko, pinangalan sa kanya yung street na to.
Ibig sabihin, pinaniniwalaan na nandito. Yun ang sabi, pero maraming nagsasabi na hindi naman talaga daw dito. O maaring dito lang siya ibinitay, pero yung Nilipat inilibing or kung saan walang makapagsabi. Before kasi, may napuntahan din ako sa Kiyangan, Ipugaw. Doon naman daw si Yamashita na sumuko. Dito naman pala binitay at nilibing. Ito po ay parang granite, ano? Oo. So, So, ibig sabihin, di ba po kapag tumatatak sa Pilipino, pag Yamashita may ginto. Possible, may ginto. yun ang sabi-sabi. So, wala naman tayong idea kung nasaan yun. No? Basta ang alam ko kung nasaan man siya, wala rin eh. Hindi naman natin alam kung saan nakabaon. Pero wala pong nagtangka na hukayin dito. Wala naman na yun kasi marker lang naman kasi to, hindi naman talaga totally yan. Para pinakapatunay lang nandito talaga, ano. Pero wala pa nakakapagpatunay na nandito talaga nakalibing. Wala. Wala pa. Bali, ang sabi-sabi lang, doon daw inihang sa mangga, na may malaki kasing mangga dito. Na inabot pa nga nung aking mga magulang, na ano yun nung mga panahon ng 70s, so na ano siya ng bagyo. Natumba na. Natumba ng bagyo. Yun ang ano niya. Okay. So, yun lang pala yung makakwento po. Ano po ba yung mga history na alam nyo po? Yun lang po. Yun lang eh. Kasi mahirap naman magdagdag ba? Tama. Ayoko yung ano kasi, marami kasi napunta dito, ayoko naman, bakit ganun? So, yun lang yung ating alam kasi, ayoko naman. Yung pagpasok po dito, magkano pong binabayad? Pag gusto mo makita tong lugar na to. Dito kasi, sa totoo lang, ako kasi ay walang bayad or walang sweldo. So, ang nangyayari dito, for donation lang. Donation lang po. Oo. So, nasa sa, ano na, kung bahala sila. Bisita. Oo, kusang loob na lang. Oo, ganun ang sitwasyon. Okay. Hindi naman tayo namimilit dahil sabi nga, bukal sa puso ang pagbigay. Yun lang. Ito po, ano para saan po ito? Bali yan, nilalagyan niya ng buhangin. So, yan ang saksakan nila ng kandila or yung ito ba insenso. nilagay na lang din. Oo. Tapos ito po, yung parang may... Plug yan, dating plug yan. So, Philippines in kaya lang, meron nabali na rin siya ng bagyo. So, ayun siya. Bali, dalawang pool po nakalagay dito para sa Pilipinas. Isang Philippines at saka isang Japanese. Pwede po umikot muna saglit. Oo, sige naman. Ikot. So, ayan pa rin, may marker pa rin. May marker pa rin po dito, ano? May idea po kayo kung ano Hindi ko nga rin ibig sabihin po nito? Oo, sila lang kasi nakakaintindi. Mahirap naman pag dumating ang mga hapon, mahirap din kausap. May nadayo po dito hapon? Oo, meron. Monthly or noong nakaraan, meron. May mga dayo po dito. Ikot lang po ako saglit. Sige. Sige po. Ito yun, mga motivation. Bali, nakita naman natin yung itsura ng pinaka-monument ni Yamashita, General Yamashita, dito sa likod palibot. Tapos may mga poste dito. Ito. Siguro bakod to nakaraan. Yan. Tapos ito pala, pinagawa na lang tong kubo na to. Yung original niya, yung dalawang bato lang na yun. Yan. Ito. May idea po kayo kung para saan poste na yan. Dati na po parang naging guide lang din yan na kumbaga sa may mga kasi yan, may mga kadena. So parang design. Design palibot. Design lang. Okay. So maraming salamat po. Okay. Ano po pangalan niyo po, sir? Efren Salangsang po. Nabanggit niyo po kanina, di ba? Nag-vlog din po kayo. Ano po yung channel niyo sa Facebook? Efren Salangsang page lang po. So, ano po yung mostly na content niya? Fishing. Nag-fishing kayo? Opo, Nag-fishing din ako eh. Kahit ano, basta yung available na mai-vlog natin ng everyday, yun yun. Sige. So marami naman na andun sa page natin. Sige po, maraming salamat po.